What up, mga subscribers na. So, okay guys, meron tayo papanoorin na video po ngayon. No? Ito po yung video ni, ni Makagago po guys. No? Gumawa siya na reaction video sa video po ng Bini. At talaga sobrang kumakalat po. Up until now guys, talaga sobrang ano pa rin siya. No? So, I think, baka ito na yung last ko. No? Kasi si Makagago kasi, I'm a very big fan of Makagago din guys. No? Sobrang brutally honest niya po talaga sa kanyang mga opinion. Wala. Kumbaga, hindi niya filter out po talaga guys. No? Ayan. Tignan natin guys, so hindi ko pa talaga totally napapanood po itong kanyang video regarding po sa Bini, no? Regarding do sa yung video na nakaraan. No? So tara, all credits kay Makagago po itong video to guys. So let's go, let's watch this. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man, na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest Koreans! Mas Koreans pa sa mga Korean, the biggest Pinoy pop star sa balat ng ibang bansa, the biggest clowns, mga Pinoy na di kumakain ng pagkaing Pinoy, Bini, the legendary clowns. Palakpakan sa utak ang mga putang inang yan. San Pablo'y! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ay, napagkaroon tayong video sa Bini ukol sa pagkakaroon nila ng issue na pagkasabwat nila sa isang grooming incident kung saan meron dalawang lalaki na jokingly demonstrating a sexual act at sinabing ginagawa ito ng lalaki sa isang 13 years old na nagngangalang Ashley. Sa dulo ay nagawa rin namang mag-public apology ng Bini via post. Alam nyo na yan, napanood na natin at alam na nating lahat yan. Ngayon, nasa sangkot na naman po ang Bini sa napakatinding issue mga kahombre ko. Lagi na lang, issues over issues over issues. Ngayon, meron pong channel na ang pangalan ay People versus Food, kung sa ay sari-saring mga individual ang pumupunta dito upang bigyang antas ang mga iba't ibang pagkain coming from different countries. Eto mga kahombre ko isa sa kanilang mga naging guest ay ang grupong Bini at dito i-rate nila ang mga meriendang mga Pinoy. Usually, ibang lahi equals ibang bansang pagkain dapat ito. Ganun po ang kaganapan sa channel na to. Pero strangely, mga kahombre ko, bakit sa Bini ang pinakain din ay Filipino snacks? That's the question, mga kahombre ko. Ang unang meriendang Pinoy... Ito, nalimutan ko lang sabihin ito. I think ang may rito guys, ang at fault dito na is yung... yung mismong platform guys, no? Itong People versus Food, no? Bakit nga ba nila talaga ipapakain yung Filipino food sa Bini, no? Okay, sige. Pwedeng dahil siguro curious sila kung ano bang lasa ng mga Filipino foods, no? Anong curious sila kung ano yung pananaw ng isang Pinoy sa mga Filipino foods, no, 'di ba? No? So, I think hindi rin masyadong naaral or napag-aralan maigi ito ng management ng Bini kung dapat ba nila i-go to or what, no? So, wala tayong magagawa. Ang mag-suffer talaga dito is yung girls po talaga. No? Yun po mangyayari po talaga dyan. Kanilang tinikman ay ang mixed nuts na binigyan nila ng 57 out of 80 na rating. Ngayon, mga kahombre ko, sa totoo lang, no, ang mixed nuts, mga kahombre ko, ding-dong, corny, kung ano-anong klase, no, na pagkain Pinoy. Usually yan, mga kahombre ko, kinakain nating mga Pilipino. Alam nyong lahat yan. Dito pa lang medyo duda na ako paano nangyari na 57 out of 80 ang naging rating dito ng mga Bini. Napaka-imposible ata nito kasi bilang isang Pilipino, ikaw ay kumakain ng mixed nuts. Tama? Kung ako to, mga kahombre ko, sa akin, ito, kung ang rating ay hanggang 80, siguro ako ay 75 out of 80 as hindi ko namang gusto lahat yung nuts.
no? Lahat ng nuts na nandun. Pero para sa akin, 75 out of 80. 57 out of 80 is too low para sa akin, ha? Ang ikalawa naman, mga Again, kahombre ko, opinion ay ni ang Makagago kwek-kwek yan. na nirate nila ng 79 out of 80. Dito, I agree. And sa totoo lang, mga kahombre ko, napakasarap ng kwek-kwek. Ito yung daily food nating mga Pilipino. Lalo na nung tayo yung mga bata pa, mga kahombre ko, no? Super famous to na street food. Dito naman tayo sa ikatlo. At ito po ay ang hopyang baboy. Kung saay binigyan nila ito ng 34.98 out of 80. Ang iba sa kanila dito, mga kahombre ko, ay binigyan ito ng number 1. Or else, may isa pa po na nagbigay ng 0.98 dahil hindi daw nila ito nagustuhan. Sa totoo lang, mga kahombre ko, kahit ako, yung hopyang baboy na pinakita nila sa video, hindi ko gusto yon. Yun po yung typical na hopyang baboy na binebenta sa bakery. And unfortunately, masyado siyang tuyot para sa akin, no? Yung ganung klaseng hopya na pinakita nila. Kasi mga kahombre ko, ako ang kinakain ko ay yung tipas hopya. Ako rin tipas. Sasabihin ko lang dapat. Tama yung ibang bini na ube or hopyang baboy, masarap din, hopyang munggo, yan. Gustong gusto ko yan sa tipas hopya. Pero ito, mga kahombre ko, not really. Hindi ko trip kasi sobrang tuyong-tuyo yung hopya na kinain nila dyan. So, I understand kung bakit siya 34.98 over 80 lang. Because kahit ako, mga kahombre ko, kung ako to, ang boto ko dito ay mga 40 out of 80. Okay? So, no chance, mga kahombre ko. Anyway, ang ikaapat ay ang choknat o sikat sa brand na honey. Alam niyo yan. Sobrang sikat yan. Na binigyan nila ng 58 out of 80. Iba sa kanila ay nagsabing hindi rin sila tagahanga talaga ng mani. Dito, mga kahombre ko, parang sakto lang, no? Kasi sa totoo lang, ang honey po, honey or choknat, napaka-tamis, no? Sa totoo lang. Syempre, mga kahombre ko, may mga tao na bawal sa tamis. May mga tao na ayaw ang tamis. Eto, mga kahombre ko, isang kain mo, tamis lahat. Kaya medyo mahirap, no? Actually, legit, siguro sobrang sa tamis mga talaga mas ng honey. bata-bata pa, understandable na talagang 100% gustong-gusto nila tong ganitong klase ng pagkain. Pero hindi po natin masisisi ang bini. 58 out of 80 lang ang kanilang ibinigay kasi nga napaka-tamis. Okay? Ang ikalima ay ang isaw, kung sa ay binigyan nila ito ng total of 39 out of 80. May nagbigay pa ng negative 1 na score dito. Dito, mga kahombre ko, sa isaw, eto, medyo duda na ako dito. Kasi usually, siguro 80% ng Pilipino kumakain talaga ng isaw. Kasama na siya sa culture ng mga Pilipino na kumakain kanyan. Everybody eats this, mga kahombre ko. So, hindi siya ganun kaposible na kahit yon hindi mo kinakain. Pero marahil din, no? Kasama po yung ibang mga nag-score ng napakababa sa isaw sa 20% ng mga Pilipino, mga kahombre ko, na ayaw ng isaw. Meron din, mga kahombre ko, na binild sila, no, ng mga magulang nila ang kanilang mga anak na huwag kayong kakain ng isaw kasi masama yan sa health. Magkakaroon ka ng hepa, di ba? Usually ganyan yung sinasabi ng ating mga magulang. Well, ako ganyan ang sinabi sa akin, pero ang tigas pa rin ang bungo ko, kain pa rin ako ng kain. Pero sa totoo lang, mga kahombre ko, hindi po masyadong maganda sa katawan natin ang isaw. Dapat ito kakainin moderately. Hindi siya possible na kakainin mo siya daily. Pero minsan-minsan it's okay. Diba? Para mga kikiam, fishball, mga ganyan. Ako, mga kahombre ko, ang score na ibibigay ko sa isaw ay 80 out of 80. Ako, guys, disagree ako dito sa sinabi ni Makagago. Opinion ko lang din to, guys. Not to hate Makagago, Siyempre, respeto ko si Makagago. Pero disagree ako dun. Kasi, ako, guys, kumakain ako ng isaw. As in, guys, kumakain ako ng isaw. Pero not like that. Ito, tayo nyo, itong isaw na to, no? Asan yan? Yung pinakita na isaw dito, no? Saan yan? May enlarge ba to? Hindi na yata. Hindi kita Yan, yung isaw na yan, guys. Hindi yung ganyang klaseng isaw. Alam ko, hindi ko matanda kung sino nagsabi, no? Na kumakain sila ng isaw. Si Mika ata, pero yung pa letter S yun. I think yun yung kinakain ng iba sa Bini, no? Just like Mika, or kung sino man nagsabi, hindi ko matandaan talaga, guys. Pero parang si Mika yata.
ako kumakain ako. Doon din ako sanay na isaw. Pero yung ganyang klaseng isaw, hindi ako kumakain yan guys. Kahit ako, hindi ko kakainin yung ganyang klaseng isaw guys. No? Baka i-rate ko rin ng bababa. Yan. Ewan ko lang kung si Sir Makagago, no? Kung kumakain siya ng gantong klaseng isaw. No? Pero I think dahil nasabi nilang ganun, no? Pero dahil siguro sa isaw na ganto, no? Hindi siya yung literal na isaw na pa letter S, no? Okay. Siguro magiging ibang storya po 'yun pag yung isaw na yung letter S yung binigihinain sa kanila, no? So, okay. Diba? Para mga kikiam, fishball, mga ganyan. Ako, mga kahombre ko, ang score na ibibigay ko sa isaw ay 80 out of 80. Anyway, mga kahombre ko, ang ika-anim ay ang Yema na binigyan nila ng 69.5 out of 80. Not too bad na tong score na to. Sa totoo lang. Wala na ako masasabi dito kasi kahit ako, I would give it a 69.5 out of 80. Ang ikapito po ay ang balot. Kung sa ay binigyan nila ito ng 53 out of 80. May dalawa pang nagbigay ng 0. Sa totoo lang mga kahombre ko, tama din tong rating na to para sa akin. 53 out of 80. Ako, personally, Pilipino ko, pero hindi ako kumakain ng balot. Legit yan. Pero, natutuwa akong panuurin ng misis ko na kumain ng balot. Kasi siya mahilig sa balot. Pero ako, no chance. Hindi talaga. Hindi ko kayang kainin yung sisiw. Oh my God, di ko talaga kaya mga kahombre ko. Siguro, maximum sa balot, sinisip-sip ko yung sabaw, yung pula, tsaka yung bato. Yan, gusto ko yan. Pero yung sisiw, no chance. So, yung isang buong balot, hindi ko kayang kainin. Para sa akin, itong 53 out of 80 is good. Kasi, bakit ka mo, mga kahombre ko? Meron din pong mga tao na matataas ang kolesterol. Wala pong age yan, mga kahombre ko. Walang age yan. Kahit sino pwedeng tamaan ito, kahit yung mga taong mapapayat, may mga kolesterol yan. Na mas nahihilo ka, konting kain mo lang ng balot, no? So, delikado to sa health. To tell you the truth, ang lakas po nitong maka-high blood. Malay nyo, sa mga pamilya nila kung saan sila lumaki, pinagbabawal ng pamilya nila na kumain sila ng balot dahil sa masamang naging experience ng mga pamilya nila sa pagkain nila ng balot. So, maaaring yan ang tumanim sa isip nila. Kaya hindi sila kahit kailan kumain ng balot. Tinry nila, but no chance, hindi nila kaya. Ikawalo ay ang dugo o Betamax na binigyan nila ng 17.5. May isang 0 at isang negative 5. So dugo o Betamax, ako mga kahombre ko, 100 ako dito sa ganito. Kasi gustong gusto ko po ang dugo o Betamax. Pero sila, hindi nila talaga trip ang Betamax. Halata naman. Maaaring for religious belief, kaya nila ayaw kumain ng dugo or Betamax, which is very, very respectable, no? Or else, choice din talaga nila na hindi kumain ng dugo or Betamax. But not that kind of Betamax, ha? Not that kind of dugo, guys, ha? Kasi kung titignan nyo sa video, guys, no? Ang laki sobra, guys. Parang bloke-bloke siya, guys, eh. Hindi ko rin kakainin. Kumakain ako, guys, ng dugo. As in, kumakain ako. Kahit tanongin nyo pa yung mga katropa ko sa Wood State, no? Sa village namin, no? Kala mo sa amin talaga yung village. Hindi, sa village na nung kabataan days ko, no? Doon ako nakatira sa Cavite, no? Meron doon malapit na barbecuehan, guys. Natanda ko nga, if I'm correct, parang 2 or 3 lang yun, no? Tapos dugo siya, dugo. Tapos, gustong-gusto ko rin, guys, yung itasaw mo sa suka. Pero gustong-gusto ko dun, guys, is gusto ko tostado siya. Gustong-gusto ko siyang tostado, no? So, yung itsura nung, ayun, yung Betamax na yun, guys, nakita natin yung dugo, no? Parang hilaw siya tingnan, eh. Kahit ako, guys, hindi ko kakainin yun, no? Kung ipapakain sa akin yun, hindi ko kakainin yan. Gusto ko yung tostado siya, guys, no? Not to the point na sobrang tostado, guys, na sunog, ha. Kasi tostado siya, no? Tapos nalagyan mo siya ng sauce. Is either suka, or yung sauce, guys, yung sauce na hindi ko alam kung tawag dun, eh. Basta may ketchup na may halong mantika yata nalalagay dun or what. Basta, yun yung pinapahid na gano'n dun, no? So, ayun, guys. Kung ako papakainin yan, baka i-rate ko siya ng mababa rin, guys, no? Kasi yung ganun kalaki, hindi ko kakainin yun, guys. Tapos mahilaw-hilaw pa, guys. Hindi. Kanya-kanya perspective talaga po yan. Pero as a Filipino, ganun ulit ang rating ko. Nasa 80% ng mga Pilipino at kasama na rin po ito sa culture natin na kumakain ng Betamax at dugo. Siguro mga 20% lang ang hindi kumakain. And usually, yung mga hindi kumakain ng mga ganito ay mga elite na tao. Yung mga mayayaman na ayaw talagang kumain ng ganito kasi delikado sa health nila, health conscious. Ang ikasyam,
ay mamon at binigyan nila ito ng 68 out of 80. Tandaan kasi natin mga kahombre ko na marami din bini, hindi naman sila ilang piraso lang. So syempre, kung ilan man sila, ganun karami yung mga utak nila. So it's not gonna happen na magkakaroon talaga ng 100 out of 100. Walang ganun. Napakahirap nun mga kahombre ko kasi iba't iba pong tao yung mga involved dyan or yung nandyan, yung tinatanong. So hindi siya ganun kadali na ma-perfect, no? Grabe, mahirap i-perfect to. Ikasampu naman ay ang turon na binigyan nila ng 70 out of 80. Ito, turon, hindi siya makatotohanan para sa 70 out of 80 is BS. Ito, turon, grabe na to mga kahombre ko. Dapat to 80 out of 80 para sa akin. Ha? So, ito, may halo na tong kaartihan para sa akin. Ako, ang boto ko sa turon, 95 out of 80. Ako guys, kumakain ako ng turon as in. Again guys, it's just my own opinion. Respect kayo makagago. No? Kumakain ako ng turon, pero hindi yung ganyang klaseng turon guys. No? Na meron siyang syrup na matamis sa ibabaw guys. Kung may kita nyo. Saan yan? Tignan natin na. Ewan ko may kita pa dito guys. No? Basta meron siyang, ang sinerve guys sa kanila guys is yung turon na may syrup sa ibabaw na matamis siya guys. I'm very sure guys matamis siya. No? Hindi ko rin trip yung ganun. Gusto ko yung turon na may langka. Alam niyo nabibili sa SM? Yung nabibili sa SM guys. Yung ganun. Tapos sa supermarket nabibili. Yung ganun turon guys. Tapos may langka. Okay sa akin yun guys, no? Gustong gusto ko yun guys, kahit nga 100 out of 10 i-rate ko yun guys eh. Ganun siya kasolid sa akin. Pero yung ganyan na turon na may lalagyan nyo na syrup, yung sinerve kasi sa kanila may syrup sa ibabaw eh. I think matamis yun, no? Hindi ko siya trip. Mas trip ko yung normal na turon lang po talaga, no? Mas solid sa akin yun, no? So, naiintindihan ko siguro yung bini kung ba't hindi nila ni-rate, no? Kasi natandaan ko, may nagsabi din sa kanila, no? Na kumakain sila turon pero not that kind of turon daw na parang may syrup sa ibabaw. No? Okay. Na mga Pilipino at kasama na rin po ito sa culture natin na kumakain ng Betamax at dugo. Siguro mga 20% lang ang hindi kumakain. And usually, yung mga hindi kumakain ng mga ganito ay mga elite na tao. Yung mga mayayaman na ayaw talagang kumain ng ganito. Out of 100. Walang gano'n. Napakahirap nun mga kahombre ko kasi iba't iba pong tao yung mga involved dyan or yung nandyan, yung tinatanong. So, hindi siya gano'n kadali na ma-perfect, no? Grabe, mahirap i-perfect to. Ikasampu naman ay ang turon na binigyan nila ng 70 out of 80. Ayan, yan, yan. Ito, nakita niyo yung picture, guys. Ayan, oh. Hindi ko kainin yung ganyan turon guys as in. Hindi ko kayang kumain ng ganyan. Tingnan yung syrup oh. Punong-puno siya ng syrup. I think, I'm very sure 100% matamis na syrup po yan guys. Kakainin ko yan pero hindi ko siya matitripan talaga as in. Na binigyan nila ng 70 out of 80. Ito, turon, hindi siya makatotohanan para sa 70 out of 80 is BS. Ito, turon, grabe na to mga kahombre ko. Dapat to 80 out of 80 para sa akin. Ha? So, ito, may halo na tong kaartihan para sa akin. Ako, ang boto ko sa turon, 95 out of 80. Sobra. This is super perfect mga kahombre ko. Turon, napakasarap. Ang ikalabing isa ay ang taho na binigyan nila ng 65 out of 80. Mga kahombre ko, taho 65 out of 80. This is BS2. Matinding kaartihan na po ito kasi healthy food na tong taho. Hindi ko alam paano nangyari na 65 out of 80 lang ang binigay nila sa taho. Hindi to katanggap-tanggap ulit para sa akin. Para sa akin, kaartihan to. Okay? Yan ang totoo. Para sa akin, 100 out of 80 to kung meron mang 100. Anyway, ano ba ang mga comments sa nasabing video? Hindi rin maiwasan ng mga netizens na magbigay komento dito. Feeling K-pop sis. Half Filipino, half ampota. Sarkasam ba to? Sa dinami-dami ng naging issue, dito lang ako na-disappoint ng malala sa inyo. Let's go, Bini! Let's go home! Let's go! Trying Filipino snacks na para bang hindi sila Pinoy? Bini, punta kayo sa Pilipinas. Next title, Bini learned Tagalog for the first time. They should have taken this as an opportunity to promote our delicacies. Oh my God, mga kahombre ko. Yun po ang pinakamatindi. May point to. Kasi, if I'm not mistaken, hindi Filipino channel yung pinuntahan nila, no? So, this is perfect. They should have taken this as an opportunity to promote our delicacies. Sobrang dami rin, mga kahombre ko, na tumatangkilik sa Filipino foods na mga foreigners, ha? Ako
Ako guys, no, ang hirap i-promote pag hindi mo gusto yung ipopromote mo, no. Alam mo yun, guys, yung point ko, no? Mahirap ang promote pag hindi mo gusto yung ipopromote mo, no? I think this time, guys, nagpakatotoo lang naman talaga yung Bini, nagpakatotoo yung Bini. Hindi ko sa dinidepensa ng Bini, pero syempre, kung ilalagay ko rin yung sarili ko, no? Like, kunyari, ano ba dun yung I think na hindi ko makakain talaga, no? I think yung dugo, o kaya yung, yung isaw, di ba? Kakainin ko siya mamaya, ano-ano talaga ako, no? Or kung yung balot, guys, kasi ang kinakain ko na talaga sa balot, guys, tulad din makagago, guys. Actually, kahit yung puti, pinagtsatsaga ko siyang kainin, pero hindi ko trip. Gusto ko talaga yung dilaw at saka yung, or pula, kasi pula ang tawag pero dilaw siya, guys. Tapos, yung sabaw, no? Yun lang. Tapos, the rest, hindi ko nakain, no? Pag kumakain ako ng balot, no? Tamang pakisama lang talaga ako pag kumakain ako nun, pag yung tambay sa labas, tapos pag halimbawang, may sasisigaw ng balot, tapos bilihan kayo mga magkakaibigan, no? Jam lang ako, pero hindi ko nakain yung sisiw, no? So, I think pag kinain ko yun, no? Ayoko naman mag-promote. Kunyari lang, guys, kunyari lang, no? Kunyari lang, mali mo, di ba? Hindi naman mangyayari yun sa akin na magpo-promote ako, pero syempre, mali mo na, di ba? Mali mo, pwedeng mangyari, guys. Hindi. Pag nag-promote ako halimbawa, guys, no, parang ayoko mag-promote na hindi ko naman gusto yung pagkain. Mamaya masuka-suka na ako tapos biglang cut, no. Kasi ang mga audience ngayon, guys, is matalino na po talaga, no. Alam nila pag pinipeke mo, alam nila pag gusto mo ang isang bagay, no. So, mas okay nandun ka sa safe na talaga magpakatotoo ka, no. 'Di ba? Kaysa i-promote mo yung isang bagay na hindi mo talaga trip, no. So, I think ganun yung approach ng Bini dito, no. Talagang ine-express lang nila kung ano po talaga yung feelings nila sa mga pagkain or yun, panlasa nila sa mga pagkain na hinain po sa kanila, no. Alam nyo, sa totoo lang, ang tatay ko foreigner, pero kumakain niya ng kung ano-anong Filipino food. Ang weird lang talaga na makakita ng mga Pilipino na hindi kinakain ang kanilang pagkain. Naintindihan nyo? Parang ang weird para sa akin. Pero yes, meron talagang ganon. May tao talagang ganon, mga kahombre ko. Okay? Tulad sa lahat, ganon din sa bawat Pilipino. Normal lang naman yon. Pero ito, may matalino tayong comment. There's a big difference between being honest and being disrespectful. Oh my God. Hindi ka naman pinipilit na kainin lahat. Not every Filipino even likes dinuguan, isaw, or hopya. Tama, mga kahombre ko. But if you're on a platform meant to showcase Filipino food, lalo na kung ikaw mismo ay Pinoy, the least you can do is show some respect. Oh my. Yung nagkikim-kim ng reaction, okay pa. Pero kung puro pamimilipit, pandidiri at pagtawa ang peg nyo, it's not just about personal taste anymore. It gives the impression na nakakahiya ang sariling pagkain nating Pinoy. Representation matters. And when you're in front of camera, your attitude speaks louder than your words. Hindi lang panlasa ang pinapakita mo, kundi kung gaano ka ka-proud sa sarili mong culture. Oh my God! This is some real talk, mga kahombre ko. Ang lalapo nito. Ang fandom naman ng Bini ay nagawang protektahan ng kanilang mga iniidolo. I love how they are so genuine in their ratings. Very honest. I will rate the eaters a 10 out of 10. The authenticity is really there. No need to pretend that they like a certain food for the sake of judgmental viewers. Simple lang naman yan. Porket Pinoy ka ba, dapat lahat ng Pinoy street foods kakainin mo o tikman mo? May mga tao na kumakain ng ganung pagkain at may mga tao din na di sanay o di talaga kumakain ng ganon. Just respect it. Huwag mong itulad siya o sila sa'yo. Bagkus magkaiba kayo at may kanya-kanyang taste buds ang bawat isa. Sikat na talaga ang Bini. Konting galaw lang nila na di umaayon sa kagustuhan ng iba, issue at bash na. This is unreasonable issue. Kahit anong bashing pa yan, may mga blessings pa rin na dumadating sa kanila. Kaya never silang magfo-fall down. This is part of God's plan. May purpose sila. Kaya kahit anong bash at paninira, patuloy pa rin na pinagpapala at umaangat. Bashers and haters are never pleased. Wow! Kapag Bini content, sumusugod palagi ang mga bashers na palamunin. Habang kinakarir nyo ang pagiging bashers, mas lalo kayong lalagapak pababa. Hindi kayo aahon. Kung mahirap kayo, mas lalo kayo maghihirap while ang Bini bine-bless ni Lord. I appreciate how honest Bini are when rating the food. They don't feel the need to pretend to like something. As a Filipino myself, I have to admit, I'm not a fan of balot,
Betamax or Isaw either. So, ano ba sa tingin ko to, mga kahombre ko? Personal comment ko, no? Ako bilang half Filipino and half Sri Lankan, no? I feel bad about this. Kasi tama yung unang comment, no? Na dapat man lang nagpakita ka ng respeto. Kasi iyan na yung perfect platform dahil foreign platform yan, no? Para tangkilikin mo at ipakita mo man lang sa mundo na masarap ang pagkain Pilipino. Kasi parang nandidiri ka pa 'di ba sa street foods ng Pinoy. Kung mapapansin niyo mga kahombre ko, yung mga Indian, no, na antindi ng pagtatanggol nila sa kanilang mga street food kahit pinapaan nila, binibibig. They still love and respect their food, their culture, their traditions. Nakikita nyo naman sa comment section na ikipaglaban ng mga Indiano dyan. Sa totoo lang mga kahombre ko, ang street foods ng Filipino, hindi tulad ng ganon na ang dugyot-dugyot. Kahit papano naman mga kahombre ko, malinis naman ang Filipino food. And I really trust Filipino street foods. Kasi sa totoo lang, yan din na nagpakain sa akin, lalo na nung panahon na walang-wala ako. Ngayon mga kahombre ko, saludo ako sa mga foreigners na pumupunta dito na tinatry ang ating street foods. And they actually like it. It's just super weird na paano nangyari yon na even yung pronunciation, kung mapapansin nyo, ng mga pagkain natin, inaartehan nila, no? Ang arte ng pronunciations nila. Why, man? Be proud of who you are. Huwag kayong magpakapeke sa sarili nyo, ha? Pilipinong-Pilipino mga itsura nyo. Kahit anong gawin nyo, guys, hindi kayo magiging Koreano, hindi kayo magiging Amerikano. Mahalin ang inyong sariling kultura. Sa totoo lang mga kahombre ko, wala naman din kayong lulusutan Pilipino ka Wala kang choice. Di kung ganun, mahalin mo na lang ang sarili mong bansa. Mahalin mo na lang ang iyong sariling kultura, tradisyon. Yakapin mo na lang, wala ka din naman magiging choice Alangan namang gawin mo, kunwari tulad ng Bini, sa pagkakataon na ito, no? Ganyan silang kaarte. Hopefully, kayo, mga kahombre ko, wag. Because third world country na nga ang bansa na ito. Kahit ba naman kayo, tatalikuran nyo ang ating pagiging Pilipino. Huwag naman ganon. Masaklap na yan, mga kahombre ko. Kumbaga, wala pang ang gyera, sumanib na kayo sa kalaban natin. Grabe naman yan. Huwag naman ganon. Mahalin naman natin ang ating sariling bayan at ang ating sariling mga pride. Di ba? Mahalaga yon. Kung sinigang ang pangalan ng pagkain, sinigang ang sabihin nyo. Huwag sinigeng. Wag, man. Wag ganon. Trages. Napanood ko sila Grabe, even yung pangalan ng sarili mong pagkain na Tagalog, no? Iniiba mo rin yung accent. Ba't naman ganun? Do not please yung ibang lahi. Kung ano yung pronunciation, ganun mo pa rin i-pronounce. Pilipino ka baliw ka ba? Pinoy ka, mahalin mo yung iyong lingwahe. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging ibang lahi. Pilipino ka, promise, trust. Pero, hindi ibig sabihin nun, mali na totally ang Bini. Kasi sa isang banda, hindi naman lahat ng Pilipino gusto ang Filipino street foods. We are not talking about Filipino food delicacies. We are talking about Filipino street foods. Magkaiba po yan, mga kahombre ko. So, ang street foods, alam nyo naman, mga sobrang weird na mga pagkain. Siyempre, hindi lahat kumakain. Kahit Pilipino pa hindi kumakain. Maaring yung iba, as I said before, religious belief o maaari din naman na nag-iingat sa katawan nila, sa kanilang health o health conscious lang talaga. Ayaw kumain dahil para sa kanila madumi yun. Mostly po na mga gumagawa niyan yung mayayaman, yung mapepera, yung mga elite. Samantalang yung karamihan ng Pilipino tinatangkilik at tatangkilikin pa hanggang sa dulo ng kanila mga buhay ang Filipino street foods. Real talk yan, mga kahombre ko. Kasi isa din po yan sa pantawid gutom ng bawat isa sa atin. Para sa akin, mga kahombre ko, kayo na ang magdesisyon kung sino nga ba ang tama o kung sino nga ba ang mali. Para sa akin, kailangan lang nating mag-middle kasi hindi tayo pwedeng bias sa ating content. Yun lang ang sa akin. Pero ako, I really love Filipino street foods. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.
So, ayun guys, no? Yun yung kay Makagago, no? So, syempre, respect natin yung opinion ni Makagago, respect natin kung ano. Kasi, tandaan nyo guys, no? Kanya-kanyang opinion niya, no? So, hindi pwedeng sabihin sa kanya or sa mga tao na, hindi, ganito dapat yan, hindi, ganito dapat yan, no? Unless na lang pag alam natin na nasa tama tayo, no? Pero, ulitin ko sa inyo, kung obvious naman na tama, is tama yun, no? Para sa inyo. Pero pag halimbawa alam nyo naman na pwede siyang gitna, no? Timbangin na lang natin kung saan. Kasi wala talagang tama at mali. Depende na rin po talaga sa tao yan. Kanya-kanya siyang opinion, no? Depende sa belief ng tao, no? And ayun lang naman, no? So, for me, okay lang. Wala naman akong gustong sabihin or what regarding sa video na ito ni Makagago, no? Napakatotoo lang siya, no? Hindi sa kinakampihan ko siya, nasa gitna lang ako, guys. Maraming mga bashers, mayroon din mga parts ako na nag-disagree ako sa mga sinabi ni Makagago, na nakita niyo naman, no? Nag-disagree ako sa ibang parts, no? Ayun. And ayun lang, kanya-kanyang perspective yan, guys, tandaan nyo, no? And ayun lang, I think this will be the last na itatakil ko na po itong regarding sa issue po na to, no? Nakita ko lang kasi guys, may mga nagko-comment kasi sa aking YouTube sa last video ko, guys, no? Nag-wonder ako kasi nag-wonder talaga yung English yun. Let's go. Nagtaka ako, guys, kasi binimension nila sa Makagago na buti pa daw si ganto, yan, pero si Makagago ganto, yan. So nagtaka ako, bakit ano ba sinabi ni Makagago regarding dito? So ito, nakita na nga natin. So ayun, at least nakita po natin kung ano po talaga pina-point out or kung anong sinasabi ni Makagago about that certain video po, guys, no? So yun lang, guys. Kanya-kanyang ano yan, inulit ko naman, guys, no? Kanya-kanyang perspective yan, kanya-kanyang paniniwala, and kanya-kanya namang ano yan, taste pagdating sa pagkain po, And ayun. Kung kayo nga, meron kayong mga pagkain na ayaw, di ba? Alam kong guilty tayo lahat dyan, no? May mga pagkain tayong ayaw, no? May mga pagkain tayo na favorite natin, no? Na hindi naman favorite ng iba. Meron tayong pagkain na ayaw natin, pero gusto naman ng iba, no? Di ba? May mga ganong klaseng bagay na. So I think pagdating sa ganyan, subjective po talaga yan, guys. So ayun na, guys. Maraming salamat sa last pa na video, no? So this is Point of View signing out. Peace. Bless you.